Tahimik na umaga sa bayan ng San Rafael. Nakalatag sa silangan ang bahagharing kulay ng bukang liwayway. At kaunti pa lamang ang mga tao sa kalsada. Bago pa man tuluyang uminit ang araw, maaga nang kumakayod si Crispin Chris Salazar, isang padyak driver na nakatira sa maliit na barong-barong sa gilid ng ilog malawak. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Makisig na may matipuno, ngunit payat na pangangatawan. Sunog ang balat dahil sa araw-araw na pagmamaneho ng kanyang lumang padyak. At laging may ngiting magiliw tuwing binabati siya ng mga kapitbahay. Lumaki si Chris sa pamilyang salat sa yaman, ngunit mayaman sa pag-ibig. Ang kanyang mga magulang na sina Mang Ruben at Aling Felisa ay mga magsasaka noon sa isang maliit na lupain sa probinsya. Ngunit nang lumala ang tagtuyot at bumagsak ang ani, napilitan silang lumikas patungo sa bayan, dala ang pag-asang may mas mabuting oportunidad sa lungsod o bayan. Doon nila nakilala ang isang matandang may-ari ng mga padyak na si Lolo Modesto, na tumulong kay Mang Ruben makapagsimula bilang padyak driver. Mula noon, kinagisna ni Chris ang mundong ito. Sa gilid ng kanilang maliit na kubo, naroon ang luma, nangingintab sa kalumaan na padyak na namana niya mula sa kanyang ama. Habang lumalaki si Chris, namulat siya sa kawalan ng karangyaan, ngunit hindi kailanman nawalan ng respeto sa sarili at dignidad. Palangiti siya at matulungin sa mga kapitbahay. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, marunong na siyang magmaniobra ng padyak. Minsan, pinagbawalan siya ng kanyang ina na sumakay ng mag-isa dahil napakabata pa. Ngunit kapag abala ang ama sa paghatid ng pasahero, si Chris na ang nag-aayos ng mga gulong at nagpupunas ng padyak. Masayang-masaya si Crispin sa tuwing nakakatulong siya sa kanila. Sabi nga ng kanyang tatay, ang marangal na trabaho, gaano man kaliit, ay hindi dapat ikahiya. Nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa karamdaman sa baga, kinailangan ni Crispin na nooy 16 na taong gulang na ipagpatuloy ang pinagkakakitaan ng kanyang ama. Bilang solong anak, siya ang naging sandigan ng ina. Wala siyang natapos na mataas na pag-aaral dahil kailangan niyang kumayod kaagad. Hindi madali, lalo na't minsan ay wala pang masyadong pasahero. Ngunit pinanghawakan ni Crispin ang aral ng kanyang ama. Huwag magpapatalo sa pagsubok at panatilihing nakangiti sa lahat ng oras. Ito ang kanyang panuntunan sa buhay. Lumipas ang mga taon, natutunan niyang tanggapin ang kaloob ng kapalaran. Habang mayroong katawan na malakas at bisig na handang magtrabaho, hinding-hindi siya mawawalan ng pag-asa. Hindi ganoon kalaki ang kita sa pagpadyak, subalit sapat na ito para makaipon ng kaunti para sa gamot ng ina na may dinaramdam na rayuma at syempre para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kapalit nito ay halos walang pahinga. Gigising siya ng 4:00 ng umaga. Lalabas para masamyo ang malamig na hangin. Isasakay ang mga unang papuntang palengke at uuwi na lamang kapag papalubog na ang araw. Sa kabila ng nakakapagod na araw, laging may ngiti sa kanyang muka tuwing nakikita ang ina. Tatanungin siya ni Aling Felisa, "Anak, kumusta ang kita?" At lagi niyang sasagot, "Tama lang po, Nay. Sapat na sa ulam at gamot niyo." Sa kanilang simpleng pamumuhay, naging sandigan din ni Crispin ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata na si Tonyo. Si Tonyo ay anak ng isang nagtitinda ng kakanin sa palengke at nakatrabaho ni Crispin sa ilang mga okasyon. Mabilis si Tonyo magsalita, makulit at palabiro, ngunit may mabuting kalooban. Kung sino man ang nangangailangan ng tulong, si Tonyo ang unang tatakbo at susugod. Bagamat maralita rin, bukas palad silang tumutulong kay Crispin at sa kanyang ina. Kadalasan, sila-sila rin ang nagtutulungan dahil magkakapit bahay lang sila sa gilid ng ilog. Sa bawat gabi, bago matulog si Crispin, napapatingin siya sa kalangitan. Kung minsan, naiisip niya kung ano ang maaari pa niyang gawin para mapabuti ang buhay nila. Natanim sa isip niya na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral,
may paraan pa rin para umasenso. Subalit sa ngayon, tila napakailap ng oportunidad na iyon. Ang tanging tiyak ay kailangan niyang magpadyak. Hindi niya inakalang may iba pang nakalaan na kapalaran sa kanya. Isang kapalarang babago sa takbo ng kanyang buhay at magbibigay ng pag-asa na hindi niya kailanman inisip na makakamit. Sa bayan ng San Rafael, may ilang kabataan na piniling lumuwas na sa lungsod dahil sa mas magandang trabaho, pero hindi si Crispin. Nanatili siya roon dahil sa ina, sa kanilang munting tahanan, at dahil ayaw niyang iwan ang pagkaugat niya sa lugar. Doon siya lumaki at dooy maraming nakakaalam kung gaano siya kasipag at katapat. Hindi man siya nakapagdala ng maraming pera, dalangin niya ay maipagmamalaki siya ng kanyang ina dahil sa kanyang kasipagan at mabuting pangalan. Alam ni Crispin na sa hirap ng buhay, wala siyang kayamanan na maipagmamalaki maliban sa kanyang reputasyon, na isa siyang maaasahang tao at handang tumulong sa abot ng makakaya. Nabubuhay siyang may rutang paulit-ulit. Gigising, maghahanda ng hapunan ng ina, lalabas para maghanap ng pasahero, kakain sa tanghali kung may ekstrang pera, babalik para maghatid ulit, hanggang sa mapuno ng pedal at pawis ang buong araw niya. Minsan, tinatamaan siya ng panghihina, pero ginagawa niya pa ring ngitian ang bawat sakay, lalo na kapag matanda na at halos walang pambayad. "Sige na po, nanay, bawas ko na yan," sasabihin niya. At kung minsan, dahil sa kabutihan niya, nabibigyan siya ng prutas o kakanin bilang pabuya. Simpleng bagay, ngunit nakakapuno ng puso ni Crispin. Marami ang nagmamahal at humahanga sa kanya. Sa kabila ng payak na buhay, may munting pangarap si Crispin na binubulong lamang niya sa hangin. Sana balang araw, magkaroon siya ng mas maayos na tirahan para sa ina. Sana matulungan niya itong gumaling sa nararamdamang sakit. At sino ang may alam, baka magkapamilya rin siya balang araw, magkaroon ng sariling anak na mabibigyan ng mas magandang buhay. Bagamat hindi niya alam kung paano, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Nakasanayan na niyang magsumikap at manalig na may darating na biyaya kapag inialay ang lahat ng ginagawa sa tama. Sa ganitong pagkilala kay Crispin nagsisimula ang kwento. Isang kwento ng kabutihan, pagsubok at kapalarang hindi inasahan. Kung tutuusin, isa lamang siyang ordinaryong padyak driver. Ngunit sa lalim at lawak ng mundo, ang mga pangyayaring nakatadhana ay hindi nasusukat sa kung gaano kakataas sa lipunan. Hindi rin ito nakasalalay sa estado ng buhay. Minsan, dumadating ang himala sa pinakamaliit na tao, sa pinakawalang kalaban-laban sa hamon ng tadhana. At hindi magtatagal, kay Crispin mangyayari ang isang pagsubok at pagkakataong magpapabago sa lahat. 2 taon matapos matutong humawak ng tuluyan ng mga gawain sa bahay at kumayod para sa pamilya, mas lumalim ang pag-unawa ni Crispin sa realidad ng buhay. Nasa edad 20 na siya ngayon at mas tumitindi rin ang pangangailangan nilang mag-ina. Kumakagat ang mahal na presyo ng bilihin. Dumagdag pa rito ang mas malalang kondisyon ng ina niyang si Felisa dahil sa lumalalang rayuma at ibang karamdaman. Kailangan ng regular na check-up at kung minsan ay may mga inireresetang gamot na hindi biro ang presyo. Sa kabila nito, matibay ang loob ni Crispin. Hindi siya pumapalya sa pagmamaneho ng padyak. Kung minsan, pumipila rin siya sa palengke tuwing madaling araw para makapili ng mga gustong magpahatid. Mahirap ang kompetisyon sa mga kapwa padyak drivers, ngunit nakilala si Crispin sa pagiging masipag at palakaibigan. Kaya maswerte siya kung may mga suki o di kaya'y nagbibigay ng konting tip. Bagamat maliit lang kumpara sa ibang hanap buhay, nabubuhay sila sa kahit kapiranggot na kita. Tuwing-tuwing Sabado, nagkikita sila ni Tonyo. Si Tonyo naman ay pumapasada ng tricycle, mas mabilis at mas malaki ang kita kumpara sa padyak. Minsan ay inaaya siya ni Tonyo na subukang mag-tricycle na rin para mas lumaki ang kita. Ngunit ang problema, kailangang maglabas ng malaking pera para sa pagrenta o pagbili ng tricycle.
Wala silang ganitong ipon. Kung meron man, nakalaan ito sa biglaang pag-ospital ng ina o pang-emergency. Brod, ani Tonyo sa pagitan ng pag-inom ng soft drinks. Kung makaipon ka kahit konti, bilhin mo na tong luma akong tricycle. Ayusin natin. Konting sira lang naman. Mas malaki ang kita mo dito kaysa padyak. Kaya lang maintindihan ko kung hindi mo agad kaya. Napailing na lamang si Crispin. Salamat pare. Pero alam mo naman na kaunti lang ang naitatabi ko. Lalo pang lumalaki ang gasto kay nanay. Nakakahiya rin kung mangungutang ako ng malaki. Baka hindi ko kayanin ang interes. Naintindihan ni Tonyo ang sitwasyon ng kaibigan. Kung tutuusin, gusto niyang pautangin ito. Ngunit kapos din siya at ang kanyang pamilya. May kapatid na nag-aaral sa kolehiyo at malaki rin ang gastusin. Bilang magkababata, kahit mabigat sa loob ni Tonyo, wala siyang magawa kundi suportahan na lang si Crispin sa kanyang pamamaraan. Kung may emergency, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha? Dito lang ako. At sabay tapik niya sa balikat ni Crispin. Salamat pare. Alam kong nandyan ka lagi. Madalas ding napapaisip si Crispin. Sa kabila ng kanyang walang pagod na trabaho, napakalayo pa rin ng pangarap na makabili ng sariling motor o tricycle. Minsan, dumadaan siya sa mga lugar na may malalaking bahay o kaya ay nakikita niya ang mga taong naka-aircon sa kanilang sasakyan, naiisip niyang napakaswerte ng mga ito. Hindi naman siya naiinggit ng masama. Kumbaga, napapaisip lang siya, bakit ganito kahirap ang buhay? Sana balang araw makamit ko rin ang kapayapaan at kaginhawaang ganyan. Isang araw, habang papauwi si Crispin mula sa pamamasada, nasalubong niya si Gino. Si Gino ay isa ring padyak driver, ngunit mas may edad na. Nasa 40 na siguro. Napansin ni Crispin na matamlay ito at mukhang pagod na pagod. Nag-usap sila sandali. Doon niya nalaman na may malubhang sakit ang asawa ni Gino at kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyong pinapayo ng doktor. Hindi na iwasang masaktan ang puso ni Crispin. Nakita niya kasi sa sitwasyon ni Gino ang kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kapag lumala pa ang karamdaman ng kanyang ina. Ang hirap ng ganitong buhay, Crispin, ani Gino. Kung wala kang ipon, wala kang laban. Sabi ng doktor, kailangan ko daw ng halos 100,000 para sa operasyon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha nun. Hindi makasagot si Crispin. Alam niyang wala rin siyang maitutulong maliban sa konting barya. Pero naramdaman niya ang tindi ng helplessness ni Gino. Mula noon, mas lalo siyang nagsikap sa pag-iisip kung papaano pa makahahanap ng ibang paraan. Tanging ipinagpapasalamat niya ay medyo hindi pa kritikal ang lagay ng kanyang ina, bagamat kailangan nito ng regular na pag-inom ng gamot. Mas lalong tumitibay ang determinasyon ni Crispin na balang araw, gagawa siya ng paraan upang makaipon ng malaki-laki. Kahit paano, mapayapa ang kanyang loob na hindi niya hahayaang mangyari sa ina ang nangyayari kay Gino. Ngunit sa tuwing babanggitin niya sa ina na gusto niyang humanap ng ibang trabaho, lagi siyang pinipigilan nito. Anak, masyado na yang nakikita mong hirap. Baka mapahamak ka pa kung susubok ka ng iba. Wika ni Aling Felisa, laging may halong pag-aalala. Ayaw na ayaw ng ina niyang mawala si Crispin, na baka matulad ito sa ibang kabataan na naligaw ng landas. Bilang mabuting anak, sinusunod na lang ni Crispin ang pakiusap ng ina. Subalit, hindi rin niya mapigil ang sarili na hangarin ang mas mabuting buhay. Isang gabing tahimik, habang nagpapahinga, napadungaw si Crispin sa bintana ng kanilang barong-barong. Kita niya ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig ng ilog. Nagtitimping damdamin ang kumakabog sa kanyang puso. Nagtatanong, hanggang kailan ko gagawin ito? May pag-asa pa bang makaahon kami sa hirap? Walang sino mang makakapagbigay sa kanya ng tiyak na sagot. Pero nananatiling buhay ang kanyang pag-asa, kasabay ng pagkislap ng buwan at bituin sa langit. Sa puntong iyon, hindi niya alam na naghihintay lamang ang tadhana ng tamang oras upang bigyan siya ng isang pagsubok o biyaya na magbibigay daan sa katuparan ng mga pangarap.
Paglipas ng mga buwan, bahagyang bumuti ang lagay ni Aling Felisa dahil sa tamang gamot at pag-aalaga ni Crispin. Hindi pa rin lubusang magaling, pero hindi na ito nakararanas ng matinding pananakit tulad dati. Sa tuwing walang masyadong pasahero, inaalalayan ni Crispin ang ina na lumakad sa harap ng kanilang bahay. Konting ehersisyo para magalaw ang mga tuhod. May mga araw na bumubuhos ang ulan at wala halos bumiyahe, kaya umaasa na lang sila sa kakarampot na ipon. Sa mga pagkakataong ganoon, laging magkasama sa loob ng maliit na bahay si Crispin at Felisa, nagkukwentuhan tungkol sa nakaraan at sa pangarap. Isang araw ng linggo, nakatanggap si Crispin ng imbitasyon mula kay Tonyo. Meron daw dinadalang relief goods ang munisipyo para sa mga mahihirap. Pagkakataon iyon para makatanggap sila ng libreng bigas at ilang delata. Mabilis namang sumama si Crispin, dala ang padyak para makakuha ng ayuda. Doon niya nakilala si Marites, isang dalaga na nagtatrabaho bilang volunteer nurse sa Barangay Health Center. Nagsisimula pa lang ang programa nang mapansin ni Crispin ang kaakit-akit at matulunging dalagang ito. May hawak itong clipboard, nakabantay sa pila, at maingat na sinusuri ang kalagayan ng bawat taong lumalapit. Habang nakapila, biglang bumagsak ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao, at dahil walang payong si Crispin, nabasa siya pati ang kanyang ina. Si Marites ang lumapit at inaya silang pumasok sa makeshift tent para hindi tuluyang mabasa. Nagkatinginan si Crispin at Marites sa unang pagkakataon ng malapitan. Ngumiti si Crispin, bagamat nahihiya. "Salamat po, ate. Nakalimutan naming magdala ng payong." Aniya. Ngumiti rin si Marites. "Walang anuman. Halika, maupo kayo dito. Tuyo pa ang mga silya." Ganun nga ang ginawa nila. Dama ni Crispin ang kaba at kaunting tuwa sa pakikitungo ni Marites. Hindi siya sanay makipag-usap sa isang may pinag-aralan na dalaga. Lalo na't maganda pa ito at mukhang masayahin. Nakita ni Marites ang panghihina ni Aling Felisa. "Nay, masama ba ang pakiramdam nyo?" Tanong niya nang may pag-aalala. Sumagot si Felisa. "Medyo masakit po ang tuhod ko dahil sa rayuma, kaya sinasamahan ako ng anak kong si Crispin. Buti at may relief goods, malaki ang tulong nito." Agad namang nag-alok ng simpleng health tips si Marites, tulad ng masahe at ilang ehersisyo sa paa. Naantig si Crispin sa pag-aalala at kabaitan ni Marites. Simula noon, nagkaroon sila ng munting koneksyon. Sa tuwing may programa sa barangay, inaabangan na ni Crispin kung nandun si Marites. Paminsan-minsan, dumadaan si Marites sa lugar nila para tignan ang kalagayan ng mga matatanda. Sa ganitong paraan, unti-unti silang naging magkaibigan. Nagpapalitan sila ng simpleng kumusta at ayos ka lang ba tuwing magkikita. Nakaramdam si Crispin ng kakaibang saya tuwing makakasalubong niya ang dalagang nurse. Ngunit lagi rin siyang naaasiwa. Iniisip niyang baka hindi sila bagay dahil sa estado ng buhay niya. Simpleng padyak driver lang siya, at si Marites ay may marangal na propesyon sa kalusugan. Ngunit sa paningin ni Marites, nakikita niya kay Crispin ang kasipagan at kabaitan na hindi madaling matagpuan sa iba. Sa mga simpleng ngiti at pakikipag-usap ni Crispin, ramdam ni Marites ang pagiging totoo nito. Ayaw man nilang aminin, may nabubuong pagtingin sa isa't isa. Dumating ang araw na magtatapos na sa kontrata bilang volunteer nurse si Marites sa barangay. Magbabalik siya sa bayan upang maghanap ng permanenteng trabaho sa isang ospital. Nabalitaan iyon ni Crispin. Nalungkot siya dahil naisip niyang baka iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila ng madalas. Sa huling araw ni Marites sa health center, naglakas loob si Crispin na magdala ng kaunting pasalubong. Isang supot ng suman na binili niya sa palengke, bilang pasasalamat sa pag-aalala ni Marites sa ina niyang si Felisa. "Marites," tawag ni Crispin nang abutan niya ito sa munting opisina ng health center. "Balita ko aalis ka na.
Gusto ko lang magpasalamat sa tulong mo kay nanay. Heto, Suman. Pasensya na, simple lang. Hindi nagdalawang isip si Marites na tanggapin iyon. Salamat, Crispin. Wala naman akong ginawa kung hindi ang trabaho ko. Pero masaya ako na kahit paano'y nakatulong ako kay Nanay Felisa. Ikaw, ingat ka lagi sa pagpapadyak mo ha. Hahakbang na sana si Crispin palayo nang biglang magsalita si Marites. Bakit hindi mo subukang pumunta sa bayan? Minsan, may mga part-time work doon para sa mga kagaya mo na masipag. Malay mo, mas malaki ang kikitain mo roon. Napangiti lang si Crispin at nagkibit balikat. Naku, wala akong kilala doon, tsaka kailangan ko pa ring alagaan si nanay. Tumango si Marites, nauunawaan ang sitwasyon. Bago maghiwalay, nilagay ni Marites ang isang kapirasong papel sa kamay ni Crispin. Kung sakaling maisipan mong pumunta ng bayan, tawagan mo ako sa numerong ito. Baka may maipakilala akong mga tao na makakatulong sa'yo. Nanlaki ang mata ni Crispin at walang masabi. Ngumiti si Marites at yumuko ng bahagya bilang pamamaalam. Pag-uwi ni Crispin, inabot niya kay Tonyo ang papel. Pare, ano kaya to? Wala ring masabi si Tonyo kundi, mukhang gusto kang tulungan ni Ate Nurse. Malamang may puso rin yun sa'yo, Crispin. Niloloko-loko pa ni Tonyo ang kaibigan, subalit lihim ring masaya para kay Crispin. Hindi pa man malinaw, parang tumitibok ang puso ni Crispin tuwing naiisip ang ngiti ni Marites. Hindi nga ba't ito ang unang babaeng nagpakita ng ganitong pakialam sa kanya maliban sa nanay niya? Ngunit magulo pa rin ang isip ni Crispin. Sa kabilang banda, napapaisip siyang maghanap ng mas magandang trabaho sa bayan. Ngunit natatakot siyang iwan pansamantala ang ina. At hindi naman niya kilala masyado si Marites para humingi ng malaking pabor. Sa kabila nito, nakatutuwang isiping may nag-aalok ng tulong at baka maging daan yun para sa inaasam niyang pag-asenso. Isang hapon, dinalaw ng matinding ulan at malakas na hangin ang bayan ng San Rafael. Bagyo raw ang pumapasok sa probinsya, kaya maraming kalsada ang binaha at halos wala nang sumasakay ng padyak. Dahil dito, napilitan si Crispin na huminto muna sa pamamasada at umuwi para siguraduhing ligtas ang kanyang ina. Natatakot siyang baka tumaas ang tubig sa ilog at lumubog ang kanilang barong-barong. Hindi nagkamali si Crispin. Makalipas ang isang oras, nagsimulang umapaw ang ilog at tubig baha ay pumuno sa mga mabababang lugar. Panay ang salok ni Crispin ng tubig na pumapasok sa loob ng bahay, habang ang ina naman ay nakaupo sa mataas na bangko. Buong gabi silang binantayan ng bagyo. Nakakabingi ang kalabog ng hangin at nakakatakot ang pag-uga ng kanilang bubong. Sa kabutihang palad, hindi nasira ang kanilang tahanan. Bagamat maraming bahagi ang butas at may ilang kagamitan silang nabasa. Nang humupa ang ulan kinabukasan, dito nakita ang pinsala sa kapaligiran. Maraming bahay ang nasalanta at pati ilang kapwa padyak drivers ay nawalan ng ikinabubuhay. Nasira ang kanilang mga sasakyan. Nagkaroon ng relief operations muli sa barangay. At sa pagkakataong yon, si Tonyo at Crispin ay tumulong bilang volunteers. Itinaas ang nguso ni Tonyo kay Crispin. Pare, busy yata ulit si Ate Nurse. Sabay turo kay Marites na dumating din upang tumulong. Ito ay pansamantalang tinawag muli ng barangay upang magbigay ng medical assistance. Nagkatinginan silang dalawa at nagkangitian. Sa gitna ng trahedya, muling naging daan ang pagsisilbi sa iba para magtagpo sina Crispin at Marites. Nakita ni Marites na halos walang pahinga si Crispin. Tulong kung tulong, walang hinihintay na kapalit. Binubuhat niya ang mga sako ng bigas, nag-aayos ng mga relief goods, tumutulong sa mga matatandang hindi kayang pumila ng matagal. Hindi alintana ang pagod at init. Crispin, tawag ni Marites nang magpahinga sila sa lilim ng isang tolda. Napakasipag mo talagang tumulong. Nakakabilib ka. Nagkakamot naman ng ulo si Crispin. Ay naku, ginagawa ko lang po ang kaya kong gawin. Kayo nga, nurse na nga.
At grabe rin kayo makatulong sa mga tao. Muli silang ngumiti sa isa't isa. Ramdam nila ang pagkapalagay ng loob sa isa't isa, na tila ba matagal na silang magkasama. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting bumabalik sa dati ang kaayusan ng bayan. Gumagawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan upang isaayos ang mga nasirang dike sa ilog. Si Crispin ay bumalik sa kanyang normal na pamamasada, bagamat bahagya siyang nabangkarote dahil sa kakulangan ng pasahero noong bagyo. Dumating ang araw na magpapaalam na talaga si Marites sa barangay. Panahon na para bumalik siya sa bayan at doon maghanap ng trabaho. Nang marinig ito ni Crispin, nakaramdam siya ng kalungkutan. Kahit hindi pa niya lubos na inamin, nahulog na ang loob niya sa dalaga. Marites, bulong ni Crispin sa sarili. Kailan kaya kita muling makikita? Habang kasama si Tonyo sa gilid ng kalsada, patuloy ang kanilang pagbabantay kung may pasahero. Biglang lumapit sa kanila si Marites. Dala ang ilang papeles at backpack. Crispin, Tonyo, paalam na ha. Magpapasalamat ako sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Crispin. Sa kabaitan mo. Sana magkita pa tayo. Niyakap ni Marites sina Crispin at Tonyo at napatulala si Crispin sa init ng yakap. Bago umalis si Marites, muling iniabot kay Crispin ang kanyang calling card. Nandito ang bago kong numero. I-text o tawagan mo ko kung sakaling makapunta ka sa bayan ha. Hindi halos makapagsalita si Crispin. Tumango lang siya at napakunot ang noo. Tila nag-iisip kung anong sasabihin. Sa huli, nakangiti niyang sinagot ang dalaga. Oo, salamat. Ingat ka lagi. Nang makaalis si Marites, huminga ng malalim si Crispin. May kung anong dumadagundong sa kanyang puso. Sama ng loob, kaba, o maaaring ligaya na may halong takot. Paano kung ito na ang huling pagkakataon nilang magkita? Paano kung hindi na muling dumalaw si Marites? O baka naman tadhana ang gagawa ng paraan para sila'y magkita pang muli? Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang umalis si Marites. Bagamat paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Crispin ang calling card na ibinigay niya, hindi niya magawang tumawag. Nahihiya at natatakot siyang baka hindi rin naman siya matulungan o baka nagpapanggap lang siyang kakilala. Isa pa, wala siyang sapat na pera para magtungo sa bayan. Patuloy lang siyang nagpadyak araw-araw. Binubuhay ang ina at patuloy na umiipon ng konti-konti. Sa gitna ng paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng iba pang mga suliranin. Unti-unti nang nangangailangan ng mas komplikadong gamot ang ina. Inirekomenda ng doktor na sumailalim si Felisa sa physical therapy, ngunit wala silang sapat na pera para rito. Dahil dito, mas lumalim ang kagustuhan ni Crispin na lumuwas ng bayan at doon maghanap ng trabaho na mas mataas ang kita. Kaya lang, paano niya maiiwan ng matagal ang ina? Sino ang mag-aalaga rito? Minsan, nakikiusap si Crispin kay Tonyo. Pare, kung sakali bang pupunta ako ng bayan para maghanap ng mas maayos na trabaho, matutulungan mo bang bantayan si nanay? Sumagot naman si Tonyo ng oo, ngunit siguradong may hangganan lang ito dahil may sarili siyang pamilya at mga responsibilidad. Sa panahong ito, may dumating na kakaibang balita sa bayan. May mga balitang kumakalat na may illegal na grupo na nagpapalakad ng droga at nagpapahiram ng salapi sa mataas na interes. Di umano, kung hindi nakakabayad sa tamang oras ang mga umutang, kumikilos ang grupo para takutin o saktan ang mga tao. Ang pangalang Doña Soledad ay kumakalat bilang isa sa mga pinuno ng grupo. Hindi alam ni Crispin ang detalye, pero may takot sa isip niyang baka may ilang kakilala siyang malagay sa alanganin. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay, minsan napipilitan ng mga tao na mangutang sa maling mapagkukunan. Kung tutuusin, naging makatwirang pag-iwas ito para kay Crispin. Hindi siya basta-basta sumuong sa pangungutang. Kahit gaano kahirap, pinipilit niyang pagtiyagaan ang maliit na kita sa padyak. At kung ano lang ang kaya, iyon ang ginagastos nila ng ina. Pero iba,
ang nangyari sa kaibigang si Gino. Dahil matindi ang pangangailangan para sa pagpapagamot ng asawa, napilitan itong lumapit sa grupo ni Doña Soledad. Alam ni Crispin ang balitang iyon at di nagtagal, nabalitaan din niya na hinaras na raw si Gino dahil hindi pa nakakapagbayad. Ginulpi umano ang kaawa-awang padjak driver at nawalan ito ng kakayahang mamasyada. Gusto sanang tulungan ni Crispin pero wala siyang magawa. Ni ang sarili niya, hindi niya matulungan ng lubusan. Isang hapon, pauwi si Crispin at pahinto-hinto ang kanyang padjak. Tila may kalansing na masama sa kadena nito. Naku, sumasakit na naman ang kadena. Bulong niya. Kailangan na namang ipaayos. Habang tumatakbo ng mabagal, napansin niya ang isang kaguluhan sa di kalayuan. May mga taong nagkukumpulan at mukhang may nakabulagta sa kalsada. Lumapit si Crispin upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang sumilip siya, nakita niya si Gino. Duguan ng muka, habol ang hininga. Parang binugbog ito ng husto. Gino! Sigaw ni Crispin, mabilis na lumapit. Agad niyang tinulungang itayo ang lalaki. Anong nangyari pare? Di magawang magsalita si Gino. May ilang residente ring sumaklolo pero walang gustong magsalita tungkol sa kung sino ang may gawa. Alam na alam ni Crispin sa puso niya kung sino ang maaaring nasa likod nito. Mga tauhan ni Doña Soledad. Dinala nila si Gino sa pinakamalapit na klinika, ngunit kailangan ng mas kumpletong gamutan sa ospital. Muli, bumulaga kay Crispin ang malupit na katotohanan. Kapag wala kang pera, wala kang laban. Nag-aalala si Crispin dahil kahit ang simpleng paunang bayad sa ospital, hindi na kaya ni Gino. Umuwi si Crispin nang gumuguho ang pag-asa, lalong lumalaki ang takot at pagkamuhi niya sa mapang-aping sistema. Maging siya, halos hindi niya na alam ang gagawin. Iniisip niya na kung si Gino ay naiipit ng pangangailangan, baka mas masahol pa ang maaaring mangyari kung lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi humanap ng paraan. At sa sulok ng kanyang isipan, biglang nabuhay ang ideya. Nariyan ang numerong ibinigay ni Marites. Maaring ito ang magiging daan para makahanap siya ng ibang trabaho sa bayan at magkaroon ng mas malaking kita. Kinabukasan, matagal siyang napako sa harap ng kanilang munting lamesa, nakatitig sa calling card ni Marites. Nakasulat doon ang pangalan at numero nito, pati email address. May pirma pa si Marites. Hindi sigurado si Crispin kung gagana pa ito, subalit naisip niyang walang mawawala kung susubukan. Kinuha niya ang cellphone na luma at maraming gasgas. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. Tumagal pa ng ilang segundo bago niya pindutin ang huling digit. Nang magring, parang sasabog ang dibdib ni Crispin sa kaba. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot. Hello? Sino to? Boses ni Marites. Bahagyang may distansya, pero malinaw pa rin. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Crispin. Nangatalang boses. Marites? Si Crispin to. Yung padjak driver sa barangay dati. Kumusta na? May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang masiglang tugon ng dalaga. Crispin, ikaw ba yan? Buti naman at tumawag ka. Kumusta ka na? Kumusta si Nanay Felisa? Hindi inasahan ni Crispin ang mainit na pagtanggap na yun. Bumalik lahat ng alaala niya kay Marites. Eto, okay naman po. Nagpapa-check up pa rin si Nanay paminsan-minsan, pero mas stable siya ngayon. Kayo po, anong balita? Dito na nagsimulang dumaloy ang pag-uusap hanggang sa naibulalas ni Crispin ang kanyang balak na pumunta sa bayan at maghanap ng mas mabuting trabaho. Sinabi ni Marites na baka may kakilala siyang pwedeng mag-refer kay Crispin sa isang delivery company o kaya'y maging tagapaghatid ng mga gamit sa ospital. Sige Crispin, pumunta ka rito. Tutulungan kitang mag-apply. Maghanap tayo ng paraan nang hindi mo naman maiiwan ng matagal si nanay mo. Ani Marites. Tila nabuhayan ng loob si Crispin. Hindi man niya tiyak ang kahihinatnan,
Isang hakbang ito tungo sa inaasam na pagbabago ng buhay. Sa loob ng ilang araw, pinaghahandaan ni Crispin ang kanyang pag-alis patungong bayan. Bagamat hindi pa siya sigurado sa oportunidad doon, nangingibabaw ang pangangailangan at ang kaliwanagan ng loob na kailangan niyang kumilos. Inayos niya si Nanay Felisa, ibinilin sa kapitbahay na si Aling Iska, at sinigurong susuriin ni Tonyo bawat araw kung kumusta ang matanda. Naiyak si Aling Felisa sa pasyang ito ng anak, subalit pinigilan niya ang sariling maging hadlang sa mga pangarap ni Crispin. Anak, mag-iingat ka roon. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? At dalasan mo ang pagtawag. Kung sakaling mahirapan ka, umuwi ka agad. Matapos magpaalam, sumakay si Crispin sa isang lumang bus na patungo sa kabayanan. Pinipigilan niya ang luha. Mixed emotions. Ito ang unang beses na lalayo siya sa bayan ng San Rafael nang hindi alam kung kailan babalik. Sa pag-andar ng bus, nagliwanag ang mukha ni Crispin. Iniisip niya na kapag nagtagumpay siya, magiging magaan ang buhay nila ng ina. Magkakaroon ng patuloy na pondo para sa gamot nito. At malay mo, ito na rin ang pagkakataon para mapalapit kay Marites. Pagdating sa bayan, nanibago si Crispin sa dami ng tao at sasakyan. Naglalakihang gusali at walang puknat na ingay ng mga busina. Hindi siya sanay sa ganitong kapaligiran. Sanay siyang nakasakay sa padyak, sa kalmadong mga kanto, sa matitining na huni ng ibon tuwing umaga. Dito, parang lahat ay nagmamadali. Bit-bit ang simpleng backpack na naglalaman ng iilang damit, lumingalinga siya sa paligid habang hawak ang calling card. Sinubukan niyang hanapin ang ospital na tinutukoy ni Marites. Medyo naliligaw na siya nang mapansin ang isang pulis na nakatayo sa isang kanto. Buong paggalang niyang nilapitan at nagtanong, "Manong, saan po banda ang St. Bernardine Hospital?" Matapos ituro ng pulis ang direksyon, nagpasalamat si Crispin at lakas loob na lumakad na patungo roon. Halos 10 minuto rin siyang naglakad. Nang marating niya ang ospital, tinanong niya ang guard kung nagtatrabaho ba roon si Marites. Sinabi ng guard na baka nasa lounge ng mga nurse. Mabait ang guard at inihatid siya hanggang sa information desk. Doon lumapit ang isang nurse na nakangiti. "Yes sir, ano pong kailangan nila?" Nakita ni Crispin ang nameplate. Nurse Paula. Hinahanap ko po si Nurse Marites. Sabi po kasi niya dito daw siya nagtatrabaho." Saglit na tumingin si Nurse Paula sa schedule. "Nurse Marites? Oo, duty siya ngayon. Sino po sila?" Ako po si Crispin, kaibigan niya." "Sige, tatawagin ko," tugon ni Nurse Paula. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa silid si Marites, nakasuot ng puting uniforme at may nameplate din. Agad itong ngumiti nang makita si Crispin. "Uy Crispin, nakarating ka!" Mabilis na lumapit ang dalaga, parang hindi alintana ang tingin ng iba pang staff at pasyente. "Kamusta ang biyahe mo?" Bahagyang nahihiyang sumagot si Crispin. "Ayos lang naman. Nasanay lang ako sa probinsya, kaya nabigla ako sa ingay dito." Niyaya ni Marites si Crispin sa isang cafeteria sa loob ng ospital. Doon nag-usap sila tungkol sa posibleng trabaho. "May kaibigan ako na nagtatrabaho sa isang delivery and courier service. Naghahanap daw sila ng messenger o tagahatid ng mga dokumento. Kailangan lang ay marunong magbike o magmotor. Wala ka pa nga lang motor, pero baka pwede mong matutunan. Napakasipag mo kaya siguradong papasa ka." Pagkarinig nito, bumuntong hininga si Crispin. "Salamat Marites, pero wala akong pera pang bili ng motor. Tsaka hindi ako marunong mag-drive ng motor, padyak lang ang alam ko." Napaisip si Marites. Baka naman pwedeng i-financing plan mo muna. Or kung may bakanting posisyon na hindi kailangan ng motor, subukan pa rin natin. Ginawa ni Marites ang makakaya upang i-endorso si Crispin sa kaibigan niyang si Brian na nagtatrabaho sa courier service. Kinabukasan, sinamahan ni Marites si Crispin na magpasa ng requirements at mag-apply.
Agad namang nagustuhan ni Bren ang simpleng karanasan ni Crispin. Marunong magdala ng bisikleta, matiyaga, at may resibong mga katibayan na siya'y matagal nang naghahanap buhay. Sinabi ni Crispin na handa siyang mag-aral magmotor kung iyon ang kailangan. Sa kabutihang palad, tinanggap si Crispin bilang trainee. Kailangan niyang dumaan sa ilang seminar at test. Nangamba siya sa gastusin, ngunit ipinaliwanag ni Brian na sagot ito ng kumpanya. Kailangan lang nitong pumasok ng regular at matuto. Ganito nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Crispin sa bayan. Tumira siya pansamantala sa isang dormitoryong mura ang upa, kahit masikip, basta may tulugan lang at ligtas ang gamit. Araw-araw, pumapasok siya sa training center. Doon tinuturuan siya ng basic road rules, pagmamaneho ng motor, at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Mabigat na gawain ito para sa isang sanay lang sa padyak, subalit porsigido siya. Pagod at puyat, ngunit sa bawat araw na dumaraan, iniisip niya ang ina at ang posibilidad na mas gumaan ang kanilang buhay. Malaki ang pasasalamat niya kay Marites. Kung hindi dahil sa dalaga, hindi niya matatagpuan ang oportunidad na ito. Habang tumatagal, mas napapalapit si Crispin kay Marites. Bagamat abala rin ito sa trabaho sa ospital, paminsan-minsan ay lumalabas sila para maghapunan o kaya'y mag-ikot sa bayan. Dito na nga nila napagtanto na lalong lumalim ang damdamin nila para sa isa't isa. Gayunpaman, nananatiling mahiyain si Crispin at hindi niya lubos na ipahayag ang nararamdaman. Tanging si Marites naman ay naghihintay ng mas malinaw na pagpapakita ni Crispin ng nararamdaman. May ilang pagkakataon na gusto niyang iparamdam kay Crispin ang paghanga at espesyal na pagtingin. Ngunit tila takot din siyang ma-misinterpret ng binata o makadagdag sa pressure nito. Lumipas ang ilang buwan at naging ganap ng rider ng courier service si Crispin. Nakapag-loan siya ng murang motor mula sa kumpanya. Nahuhulugan ng hulugan kada buwan. Dahil dito, mas mabilis na ang trabaho at medyo mas mataas ang kita kumpara noon. Kahit papaano, may naipapadala siyang pera sa ina. Naging maayos ang takbo ng buhay. At sa isip ni Crispin, unti-unti niyang nalalapitan ng mga pangarap hanggang sa isang araw, tumawag si Tonyo mula sa bayan ng San Rafael. Agad na nanginig ang kalamnan ni Crispin nang marinig ang tinig ng kaibigan. "Pare, may masamang balita ako." Garalgal ang boses ni Tonyo. "Nawala si Nanay Felisa. Kanina lang, nakita ko siya sa bahay niyo. Pero pagbalik ko, wala na. Hinanap namin sa paligid at sabi ng ilang kapitbahay, may nakakita raw sa kanya na naglalakad ng mag-isa malapit sa ilog." Biglang sumikip ang dibdib ni Crispin. Sa pag-alala niya, may pagkamalilimutin na rin ang ina dahil sa katandaan at kalagayan nito. "Tonyo, hanapin niyo. Baka napunta lang siya sa kung saan. Baka nakitulog sa ibang bahay." Halos sigaw ni Crispin sa linya. "Pare, ginawa na namin. Sinuyod namin ang mga bahay pati palengke. Wala. Tumawag na rin kami sa barangay officials. Huwag kang mag-alala. Tutuloy namin ang paghahanap." Saad ni Tonyo. Bakas ang pag-aalala. "Uuwi na ako agad dyan," tugon ni Crispin at mabilis niyang tinapos ang tawag. Pagkatapos nilang magkita ni Brian, nagpaliwanag si Crispin na kailangan niyang umuwi ng madalian sa San Rafael. Naintindihan naman ng kanyang boss at pinayagan siyang umalis. Sobrang kaba ang nararamdaman ni Crispin sa biyahe pabalik sa bayan. Mula sa bus, nagsasalit-salit ang panalangin niya na sana'y nakita na ang ina at ang takot na baka may nangyaring masama. Naiisip niya ang kalagayan ni Felisa. Mahina na ang tuhod, minsan ay malilimutin, at kung napadpad man ito sa malayong lugar, baka hindi na nito mahanap ang daan pa uwi. Pagkarating sa San Rafael, halos takbuhin ni Crispin ang daan patungo sa kanilang barong-barong. Naroon sina Tonyo, ilang kapitbahay at barangay tanod. Napanghawakan ni Crispin ang mga balikat ni Tonyo. "Pare, nahanap na ba siya?" Napailing si Tonyo.
Wala pa pare. Kanina pa kami hanap ng hanap. Sinuyod na namin pati bukid. May ilang mangingisda sa ilog pero wala rin silang nakita. Sumilay ang luha sa mga mata ni Crispin. Tumakbo siya palayo. Hinanap sa magkabilang direksyon. Sumisigaw ng, "Nay! Nasaan ka?" Hanggang sa halos mawalan siya ng boses. Magdamag na hinanap nila si Aling Felisa. Kinabukasan, ipinagpatuloy pa rin nila ang paghahanap. May ilang nagkasabing baka sumakay ito ng jeep papunta sa kalapit na baryo. Ngunit walang malinaw na nakapagturo. Nagsagawa ng meeting ang barangay upang mas malawak ang area ng paghahanap. Hinanap nila ito sa mga abandonadong kubo, lumang daan at maging sa tabi ng ilog. Sa kasamaang palad, hanggang lumubog ang araw, wala pa ring natagpo ang bakas ni Felisa. Lumipas pa ang ilang araw at ang paghahanap ay unti-unti nang natigil, bagamat si Crispin ay hindi nawalan ng pag-asa. Patuloy siyang nagtanong sa mga tao, nagpakalat ng anunsyo at naglakad sa magkabilaang baryo. Subalit wala, parang bula, bigla ang naglaho ang ina. Sa isang tagpo, dumalaw siya sa paboritong pwesto ng ina, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ito madalas manahi noon ng mga sirang damit. Nakaramdam si Crispin ng matinding lungkot. Bakit? Tanong niya sa sarili. Bakit parang sumusubok pa ng mas mabigat ang tadhana? Sa gitna ng matinding pighati, dumating si Marites. Inalam niya ang nangyari at dali-daling pumunta sa San Rafael para suportahan si Crispin. Crispin, anya, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Baka may makakita sa kanya at makatawag man lang. Ngunit kita sa mukha ni Crispin ang pagkaputol ng lakas ng loob. Marites, nabasag ang tinig ni Crispin. Paano kung wala na siya? Paano kung hindi na siya babalik? Dito na bumuhos ang kanyang luha at niyakap siya ni Marites ng mahigpit. Andito lang ako, Crispin. Di kita iiwan. 3 linggo pa ang lumipas at patuloy pa rin ang hinagpis ni Crispin. Hindi na niya kayang umalis at iwan uli ang kanilang lugar, baka sakaling bumalik ang ina. Hindi rin siya makapag-focus sa trabaho kaya napilitan siyang itigil muna ito. Kumupas ang sigla ni Crispin. Pumayat at halos wala ng oras para sa sarili. Gabi-gabi ay tulala lang siya, nagdadasal na mahanap ang ina. Hindi pa rin siya makalet go. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi ako titigil hanggat walang kasagutan. Sa kabiguan at kalungkutan, isang umagay nakatanggap si Crispin ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lalaki ang nasa kabilang linya. Ikaw ba si Crispin Salazar? Medyo nagulat si Crispin. Oo po. Sino po sila? Nagbuntong hininga ang kausap. Nandito ang nanay mo. Sugatan siya, hindi makalakad. Kung gusto mo siyang makuha ng buhay, pumunta ka sa lumang bodega sa may highway. At huwag kang magsusumbong sa pulis. Mag-isa ka lang. Biglang napasinghap si Crispin. Natulala siya at nangatal. Bigla niyang naalala ang sindikatong nagpapahiram ng pera na nagpapahirap kay Gino. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya na nanginginig ang boses. Huwag ka nang magtanong. Basta pumunta ka rito. Magdala ka ng 50,000. Kung wala ka niyan, problema mo yan. May taning hanggang bukas ng gabi. Natapos ang tawag. Nangilabot si Crispin. May humawak kay Nanay Felisa. Sinaktan nila siya. Kitang-kita niya sa isip ang pwedeng gawin ng mga taong iyon. Ang masaklap, wala siyang ganong halaga ng pera. Kahit ipuni ng lahat ng naitabi niya, malayo pa rin sa 50,000. Agad tumawag si Crispin kay Tonyo at kay Marites. Pinilit niyang maging kalmado habang iniisa-isa ang nangyari. Nagpasya silang huwag munang isumbong sa pulis dahil baka mapahamak lang si Felisa. Malinaw sa kanila na may kinalaman ito sa grupo ni Doña Soledad. Pero bakit? Wala namang inutang ang kanyang ina. Baka gusto lang nilang manakot at perahan si Crispin. Alam marahil ng grupo na umalis siya para kumita sa bayan. Walang choice si Crispin kundi maghanap ng pera. Pero saan?
Wala siyang lakas ng loob manghiram ng ganoong kalaking halaga. Ni hindi nga siya sigurado kung totoo ang sinabi ng kausap, pero wala siyang ibang paraan. Tonyo, sumama ka sa akin. Kakausapin ko ang mga dati kong kasamahan sa pamamasada. Baka makautang ako ng konti. Ikaw, Marites, baka may kilala ka ring pwedeng mapag-utang? Tumango ang dalawa, determinado ring makatulong. Kailangan nilang makalikom ng 50,000 bago matapos ang magdamag. Naisip pa ni Crispin na bumalik ng bayan at magsangla ng motor, ngunit baka hindi na sapat ang oras. Nag-ikot si Crispin at Tonyo sa ilang kilalang may pera sa lugar, mga tindahan, mga negosyante, at maging ang mayor. Subalit sa takot na makabangga ang sindikato, walang masyadong gustong tumulong. Kung meron man, sobrang liit lang ang naibibigay. Sa kabilang banda, si Marites ay tumawag sa ilang kakilala sa ospital. Nagbabaka sakaling may pwedeng magpahiram sa kanya. Pero dahil hindi rin ganoon kalaki ang kinikita ni Marites, wala ring nais sumugal. Pagdating ng gabi, halos 10,000 lang ang meron sila. Malayo sa hinihingi ng mga kidnapper. Lumipas pa ang ilang oras, nagpapalipat-lipat si Crispin sa mga kaibigan at kakilala. Hanggang sa nalaman niya mula kay Tonyo na si Gino. Bagamat bugbog sarado at walang ipon, ay may alam na pwedeng pagkunan ng pera. Si Doña Soledad mismo, ang babaeng nagpapairal ng kasamaan. Subalit alam ni Crispin na ito'y isang patibong. Mangungutang siya ng malaki na may napakataas na interes at siguradong mas malaki pang kapahamakan ang haharapin niya. Pero wala siyang magawa. Mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina. Makukuha ko siya at kapag nakaligtas na siya, magbabayad ako kahit anong mangyari. Bulong niya sa sarili. Ganito ang nangyari. Lumapit si Crispin sa isang tauhan ni Doña Soledad. Si Atong ang pangalan, na kilalang bagman. Tinanong niya kung pwedeng umutang ng 50,000 kapalit ng pagsangla niya ng motor at pangakong magbabayad kasama ang interes na halos doble. Itinuro ni Atong si Crispin kay Doña Soledad. At doon, nakita niya sa unang pagkakataon ng matandang babae na ubod ng kinis, balot ng alahas, at nakaupo sa marangyang silya sa loob ng malaking bahay. May mga goons na nakapalibot. Ikaw pala ang Crispin na laging nababanggit. Ikaw yung nag-alala kay Gino noon, di ba? Paunang salita ni Doña Soledad. Hindi makapagsalita si Crispin, ngunit alam niyang nasa harap niya ang ugat ng kasamaan sa lugar. Diretso siyang nagsalita, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng 50,000. Babayaran ko kayo kasama ang interes. Pangako. Pinagmasdan siya ni Doña Soledad mula ulo hanggang paa. Ikaw, may ipangbabayad ka ba talaga? Isasangla mo ba yung motor mo? Tumango si Crispin. Sige, pero gusto ko pang makita ang ibang pag-aari mo. Wala naman akong tiwala na yung motor lang ay sasapat sa utang at interes. Kapag hindi ka nakabayad sa tamang oras, ikaw ang sisingilin ko. Sa kahit anong paraan. Nanginig si Crispin. Subalit nagsabi siyang handa na siyang pumirma kung anong kontrata o kasunduan. Walang ibang paraan, kailangan niyang iligtas ang ina. Hating gabi nang makuha ni Crispin ang 50,000 mula kay Doña Soledad. Dumiretso siya, kasama si Tonyo at Marites, sa lumang bodega sa may highway. Ayon sa bilin sa telepono, dapat mag-isa lang si Crispin. Subalit nagpumilit sumama ang dalawa bilang backup. Nagkasundo silang si Crispin ang papasok, habang si Tonyo at Marites ay mag-aabang sa di kalayuan, handang tumawag ng pulis kung sakaling may mangyaring masama. Madilim, halos walang tao sa paligid. May ilang talahiban na tumataas at halos wala nang dumadaang sasakyan sa daan. Nanginginig ang kamay ni Crispin habang dinadaluhong ang pinto ng bodega. Dito ba yun? Bulong niya sa sarili. Napansin niyang nakaukit sa kahoy na pader ang ilang lumang signage na senyales na dating pagawaan iyon ng asukal. Ngayon, isa na lang abandonadong gusali. Bumukas ang pinto at may sumilip na lalaking may takip na bandana sa muka. Pumasok ka, sabi nito ng matigas.
Nang pumasok si Crispin, nakita niya ang ina niyang nakahandusay sa isang sulok. May takip na panyo sa bibig at duguan ng binti. "Nay!" Mabilis na lumapit si Crispin, ngunit pinigilan siya ng lalaki. "Dahan-dahan, ibigay mo muna ang pera." Kapit na kapit si Crispin sa dalang bag. "Heto, 50,000. Kinuha yon ng lalaki. Isa pang gonang lumapit, binuksan ang bag at sinuri ang laman. "Boss, mukhang kumpleto," wika nito sa unang lalaki. Habang sinusuri ng mga ito ang pera, dahan-dahang lumapit si Crispin sa ina. Hinawakan niya sa balikat si Felisa. "Nay, ako to si Crispin. Nandito na ako, ligtas ka na." Bulong niya, nanlulumo sa nakitang pahirapang dinanas nito. Hindi pa rin makapagsalita ang ina, ngunit tila umiiyak at kumakapit sa braso ng anak. "Dalhin mo na yang matanda, alis na kayo," sabi ng isa sa mga goons. Itinuro ang pinto. Pagdahan-dahan, binuhat ni Crispin ang ina. Matapos makalabas ng bodega, kumaripas na siya patungo kay Tonyo at Marites, na mabilis namang lumapit. Nagyakapan silang tatlo at agad tumawag si Marites ng ambulansya. Dinala si Felisa sa pinakamalapit na ospital. Nagkapira-piraso ang damit nito. Sira-sira ang jacket na suot. At dito napansin ni Crispin ang ilang sugat sa katawan ng ina. Mukhang pinagmalupitan nga. Agad nilapatan ng emergency treatment si Felisa. At hindi nagtagal, nasabi ng doktor na kailangang manatili siya ng ilang araw para magamot ng maayos. Sa wakas, nailigtas si Felisa. Pero hindi dito natapos ang lahat. Naglalayong gawin ni Crispin ang lahat para makabawi sa utang. Alam niyang oras na lumipas ang takdang panahon at hindi siya nakapagbayad. Baka muli silang balikan ng sindikato. Lumipas ang isang buwan. Unti-unting nakabawi si Felisa sa ospital. Kinakailangan ng pangmatagalang gamutan, ngunit kahit paano, ligtas na siya. Bumalik naman si Crispin sa bayan upang ituloy ang trabaho sa courier service at magkaroon ng pantustos sa gastusin. Kailangan niyang makabayad kay Doña Soledad. Kailangan niyang bilisan ang paghahanap ng pera. Dito na tayo dadako sa matinding yugto ng kwento, ang sinasabi sa pamagat. Isang gabi, habang pauwi si Crispin sa San Rafael upang ihatid ang ilang kagamitan para sa ina, may nakita siyang kakatuwang pangyayari sa kalsada. Isang babaeng nakahandusay, duguan at walang malay, nakasuot ng itim na jacket. Halos walang mga sasakyan ang dumadaan. Dahil sa gulat, iniwang nakabukas ni Crispin ang headlight ng motor at dumukot siya ng flashlight. Miss! Miss! Ayos ka lang?" Pero walang tugon. Nakasubsob ang muka sa semento at sira ang suot na helmet. Mukhang nagmomotor ito o nakaangkas dati, pero walang ibang sasakyang nakahinto. Wala nang inaksayang oras si Crispin. Ginamit niya ang natutunan sa basic first aid. Inangat niya ang ulo ng babae, sinikap niyang hanapan ng pulso. Mayroon pa, bagamat mahina. Wala siyang magawa kundi dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Ngunit malayo pa ang bayan. Inisip niyang baka mas komportable kung isasakay niya sa kanyang motor. Ingat na ingat niyang binuhat ang dalaga, sumakay sa motor at iniangkas ito nang nakasandal sa kanyang likod. Sobrang kabado si Crispin dahil alam niyang pwede pang tumaas ang panganib kapag mali ang pagdala. Subalit ito na lang ang paraan. "Kailangang madala kita sa ospital, miss," bulong niya. "Konting tiis lang, ha?" Habang tumatakbo ang motor, pinapalakas ni Crispin ang loob. Malayo-layo pa ang ospital at tila nagsisimula ng kumilos ang babae. Marahang umuungol. Pero, tulungan mo ako," mahina nitong sambit. "Oo, tutulungan kita. Sandali na lang, malapit na," pangako ni Crispin. Biglang naramdaman ni Crispin na parang may matigas sa dibdib ng babae. Kahit naka-jacket ito, ramdam niya na may ilang bagay na bumabagsak o kumakalansing. Nagkataka man, hindi niya muna pinansin. Inuna niya ang ligtas na pagmamaneho.
Nakarating sila sa pinakamalapit na maliit na klinik ng barangay. Halos 1 oras ang layo mula sa lungsod. Agad siyang humingi ng tulong. May volunteer nurse at doktor doon. Hindi si Marites dahil nasa malayong bayan siya. Inexamine ng mga staff ang babae. Mabilis na kumilos si Crispin para tumulong kung ano man ang kailangan. Naalala niya ang ginawa ni Marites noong nakaraang volunteer works nito. Isinugod nila ang dalaga sa isang makeshift bed, kinapa ang vital signs. May bahagyang pagdurugo sa ulo. Hinanap ni Crispin ang cellphone ng babae. Baka may emergency contact. Wala siyang makita sa bulsa. Nakita niyang heavy duty ang jacket nito. Kaya naisip niyang baka nasa loob ang wallet o anumang identification. Ganun pa man, balot ng dugo ang parte ng jacket. Kahit medyo alangan, kailangan itong hubarin para ma-examine ang katawan at matreat ang sugat. Kailangan nating tanggalin ang jacket, sabi ng nurse. Maaari bang tulungan mo kami? Kinabahan si Crispin pero sumunod. Dahan-dahan nilang binuksan ang zipper ng jacket. At dito tumambad sa kanila ang nakagugulat na laman. Puno ito ng makintab na ginto at bungkos ng salapi na tila nakasiksik sa mga panloob na bulsa. Napasigaw ang nurse, "Ano to?" Napaatras si Crispin at napabilis ang tibok ng puso. Nakita nila ang maliliit na piraso ng gintong hikaw, kwintas at mga nakabalot na papel de bangko. Halatang hindi basta-bastang halaga. Parang fortune ang laman ng jacket na iyon. Halos lumaki ang mata ni Crispin. Anong ginagawa ng babaeng ito at bakit siya may ganito kadaming ginto at pera? Sumabog ang pagkalito, humalo ang takot, tuwa at pangamba sa dibdib ni Crispin. Lalo na't meron siyang malaking utang kay Doña Soledad. At kung may ganito kalaking salapi, makakabayad agad ako at makakapagpagamot pa kay nanay. Pero agad niyang itinama ang isip. Hindi akin ito. Hindi ko alam kung paano nakuha ng babaeng ito ang kayamanan. Baka nakaw o mas masahol pa. Nataranta ang nurse, tumawag ng pulis. Sa maliit na barangay clinic, wala silang ligtas na lugar na pwedeng paglagyan ng sangkatutak na ginto at pera. Hindi rin nila kilala ang pasyente. Walang ID. Napaisip si Crispin, malaking gulo ito. Sa loob-loob niya, marahil ay kailangan muna nilang malaman ang pagkakakilanlan ng babae bago magdesisyon. Kasabay nito, nagsisimula ring magkaroon ng ulirat ang dalaga. Bahagyang dumidilat. Naghahanap ng tulong. Sa sino kayo? Nasaan ako? Tanong nito nang nanghihina. Kinabukasan, nagising ang babaeng sugatan sa higaan ng maliit na klinik. Naroon si Crispin. Tinitingnan siya mula sa di kalayuan. Agad lumapit ang nurse. "Miss, kumusta na pakiramdam mo? Meron kang malubhang galo sa ulo, pero stable ka na." Nakatingin ang dalaga sa paligid, kita ang pagkalito sa mukha niya. "Saan to? Paano ako napunta rito?" Tumugon ng nurse. "Isang lalaki ang nakapulot sa iyo kagabi. Napuruhan ka sa kalsada, duguan at nawalan ng malay." Itinuro ng nurse si Crispin. "Siya si Crispin. Siya ang nagdala sa iyo dito." Napatingin ang dalaga kay Crispin. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin." Lumapit si Crispin. Sinuri ang dalaga, ngunit di niya alam kung paano sisimulan ang usapan tungkol sa laman ng jacket. Okay ka na ba? Ano nga palang pangalan mo?" Humalokip-kip ang dalaga. Bahagyang sumiklab ang nerbiyos sa muka. Ako si Lucinda. Lucinda Monteverde? Tumango si Crispin. "Lucinda, may kailangan kang malaman." At dito inilahad ni Crispin ang pagkakadiskubre nila ng nurse tungkol sa ginto at pera. Nagulat si Lucinda. Nakapanya ang bulsa ng jacket, ngunit nakahiga pa rin siya, nangangapa. "Lucinda, anang nurse, ang jacket mo nasa loob ng locker. Siksik iyon ng ginto at pera. Baka pwede mong ipaliwanag kung saan galing ang lahat ng iyon." "Pasensya na, pero kailangang malaman ito ng pulisya."
Napatawag na kami kagabi. Namilog ang mata ni Lucinda, halatang kinakabahan. Pulis? Bulalas niya. Sinubukan niyang tumayo pero masakit pa ang sugat niya sa ulo. Huwag kayong tumawag ng pulis. Delikado. Napakunot noo si Crispin. Delikado? Bakit? Hindi ba mas magandang ipaubaya na natin ito sa kanila? Mataman siyang tinignan ni Lucinda. May luhang pumatak sa kanyang mata na para bang may bumabagabag na matinding trauma o takot. Hindi nyo naiintindihan. Kung malaman ng mga taong gusto akong patayin na buhay pa ako, baka balikan nila ako at baka madamay pa kayo. Dito na nagsimulang mapuno ng palaisipan si Crispin at ang nurse. Ano ba talaga ang kinatatakutan ni Lucinda? Napabuntong hininga si Crispin, inalala niya ang sindikato sa sariling bayan at ang takot na naramdaman niya habang dinaranas ng ina ang pagkabihag. Hindi kaya may kinalaman ang kayamanang ito sa isang mas malaking grupo? Nagsimulang mag-align sa isip ni Crispin ang mga pangyayaring maaaring nakapalibot kay Lucinda. Bakit siya may dalang ginto at sangkatutak na pera? Sino ang gustong pumatay sa kanya? Samantala, tumunog ang cellphone ng klinik. Inanunsyo ng nurse na may paparating na pulis. Dahil maliit na lugar ito, agad silang nagtungo roon upang siyasatin ang insidente. Natigilan si Lucinda, bahagyang natataranta. Kailangan kong umalis dito. Pilit siyang tumatayo, humawak sa braso ni Crispin. Tulungan mo ako. Kung makikita ako ng pulis, baka ako ay ipabalik nila sa mga kaaway ko. Hindi nyo alam kung sino-sino ang may koneksyon sa kanila. Gulong-gulo si Crispin. Sino ba talaga itong babaeng ito? Nabanggit ni Lucinda na may mga kaaway siyang maimpluwensyang tao. Posible ba na ito ay galing sa isang mayaman o maimpluwensyang pamilya? Ang pangalan pa lang, Monteverde, mukhang nabibilang sa kilalang angkan. Ginambala sila ng pagdating ng pulis. 3 armadong pulis at isang babaeng investigador ang pumasok. Kinausap nila ang nurse at si Crispin, humihingi ng detalye sa aksidente. Nasaan ang biktima? Tanong ng investigador. Kailangan naming i-interview. Sambit nito. Walang nagawa si Crispin kundi ituro si Lucinda, na agad namang tinanong ng pulis kung ano ang nangyari. Pabulong at pasimpleng sinasagot ni Lucinda ang mga tanong, ngunit halatang may itinatago. Isang opisyal naman ang kumuha ng jacket at sumilay ang ekspresyon ng pagkagulat nang makita ang laman. Miss, maaari bang ipaliwanag kung bakit may ganito karaming ginto at pera sa jacket mo? Hindi nakasagot si Lucinda ng diretso. Tanging sinabi niya ay, personal na ari-arian ko yan. Wala akong ninakawan. Nanganganib ang buhay ko. Pakiusap, huwag niyo nang ipangalandakan ito. May hawak na papel ang babaeng investigador. Binanggit na may report tungkol sa isang nawawalang anak ng isang bigating negosyante sa lungsod. Apelyido, Monteverde rin ang nakatala. Ikaw si Lucinda Monteverde, anak ni Don Roberto Monteverde? Nanlaki ang mata ni Lucinda na patungo siya. Huwag niyong ipaalam kay Papa. May kailangan akong ayusin. Napatingin si Crispin sa dalaga. Hindi makapaniwalang isa siyang anak ng tanyag na negosyante. Biglaang pumasok sa isip niya na marahil ito ang dahilan ng pagkakaroon ng maraming kayamanan na dala-dala ni Lucinda. Pero bakit tumakas? At sino ang nananakit sa kanya? Nakita ni Crispin ang pagkabalisa ni Lucinda. Kahit hindi pa man niya alam ang punot dulo, naramdaman niya ang matinding pressure na kinakaharap ng dalaga. Lihim siyang nakisimpatya. Kinuha ng pulisya ang statement ni Lucinda. Ngunit nagmatigas itong magsalita tungkol sa mga detalye kung bakit siya nagtakas o kung sino ang tumugis sa kanya. Ipinaliwanag naman ng pulis na kailangan nilang magkaroon ng kompletong ulat dahil involved ang malaking halaga ng pera at pagkalaganap ng akusasyon na baka ito ay nakaw. Sa puntong ito, nagdesisyon si Lucinda na magsinungaling ng bahagya upang hindi lumaki ang gulo at mapunta ang pera sa kustodya ng pulis. Sinabi niyang, pera namin yan at ilang alahas,
Nakatakas ako sa mga taong gusto akong kikilan. Kaya dali-dali kong dinala ang mga ito. Wala naman akong ninakawan. Nang bumaling ang pulis kay Crispin, inusisa kung nasaksihan ba niya ang aksidente o anumang masamang pangyayari. Umiling si Crispin. Sinabi niyang, "Hindi po. Nakita ko na lang siyang duguan sa kalsada." Matapos isulat ang mga pahayag, nagpa siya ang pulis na pansamantalang iwan si Lucinda sa klinik habang nagpapagaling. Gayunman, dahil may kakayahan itong magbayad, pinayuhan nila siyang lumipat na lamang sa mas maayos na ospital. Ngunit hindi pumayag si Lucinda. "Ayoko munang bumalik sa lungsod. Makikita nila ako roon," anya. Nang matanong siya kung sino ang tinutukoy niyang sila, nanahimik ang dalaga. Nang makaalis na ang pulis, buong pag-aalalang pinag-usapan ni Crispin at Lucinda ang susunod na hakbang. Habang nakaupo sila sa koridor ng klinik, binulong ni Lucinda kay Crispin ang kwento. May malaking negosyo si Papa, pero nagkaroon siya ng alitan sa ilang kasosyo. Napagbintangan akong nakisabwatan sa mga kasosyong iyon para nakawi ng ilang kaban ng pera at ginto. Sa totoo lang, hindi ko alam ang lahat. Ang gusto ko lang ay tumakas muna para maghanap ng ebidensya at patunayan na wala akong kasalanan. May impormasyong sinabi sa akin ng isang kawani namin na may hawak na dokumento na nagdadawit sa isa sa mga tiyoko, pero natuklasan niya at sinubukan akong ipapatay. Napuno ng habag si Crispin para kay Lucinda. Sa kabila ng malaalamat na yaman, heto't wala siyang matatakbuhan at tunay na mapagkakatiwalaan. Naluha ito habang sinasabi, "Kung bumalik ako kay Papa, baka hindi ako paniwalaan at may posibilidad na sila ring nagtangkang sumira sa akin. Hindi ko alam kung sino ang kakampi o kaaway. Kaya iniipon ko ang lahat ng makakapagpatunay ng katotohanan. At ito, sabay hawak sa bag na may ginto at pera, ang magsisilbing protection ko. Tanda ito na may hawak akong resources. Hindi ako basta-basta maikukulong. Kailangan ko rin ito bilang patunay na hindi ko ninakaw ang pera ng kumpanya." Napabuntong hininga si Crispin, nakaramdam ng matinding kalituhan. "Anong plano mo ngayon?" tanong niya. "Hindi ka pwedeng manatili rito ng matagal. Baka may makahalata. Baka matrace ka pa." Nag-isip si Lucinda. "Kailangan kong makontak ang kaibigan kong abogado. Tiwala ako sa kanya, pero kailangan kong magpalakas muna at makapag-isip ng malinaw na plano." Dito na pumasok sa eksena ang malaking tanong. Makikialam ba si Crispin? Mayroon siyang sariling problema. Ang banta ni Doña Soledad sa kanilang bayan. Mayroon siyang malaking utang at sobrang komplikado na ang buhay niya. Pero hindi niya maiwan si Lucinda na ganito. Lalo pat siya lang ang tanging tao na pinagsabihan nito ng lihim. Para bang nakatadhana siyang maging kasangkot sa alingas-ngas ng pamilyang Monteverde. "Lucinda," alok ni Crispin, "may alam akong bahay sa probinsya. Walang tumitira roon ngayon. Baka pwede kang pansamantalang magtago roon. Matahimik ang lugar, tiyak walang makakakilala sa'yo. Pero hindi iyon kagandahan. Barong-barong lang." Umiling si Lucinda. "Hindi mo kailangang gawin ito, Crispin. Malaking abala at baka mapahamak ka pa." Tumitig ng mariin si Crispin kay Lucinda. Natatandaan niya ng nakahandusay din ng ina. Walang tumulong. Ngayon may pagkakataon siyang mabayaran ang kabutihang loob ni Marites at maipakitang hindi lamang siya basta driver. "Ayos lang. Hindi ko papabayaan ang taong tinulungan kong iligtas." Tumango si Lucinda. Hindi man sapat ang salita para magpasalamat, nakita sa mga mata niya ang kaluwagan ng loob. Nagkasundo silang pupunta muna sa bahay na tinutukoy ni Crispin. Doon sila mag-iisip ng diskarte. Bago yon, kailangan muna nilang humingi ng clearance sa doktor na maaari nang lumabas si Lucinda sa klinik at maging maingat sa mga pulis na baka bigla silang sundan. Paglabas nila ng klinik, hiniram ni Crispin ang kanyang motor mula sa malapit na paradahan. Pagkasuot ng hoodie at salamin, sumakay si Lucinda ng palihim. Hindi nila alam kung may nagmamanman, kaya kailangan nilang maging maingat. Nagbiyahe sila patungo sa isang kubong pag-aari ng yumaong tiyuhin ni Crispin.
malapit sa bukid kung saan maaari silang di pansinin. Nakakalito, magubat ang daan, ngunit sinusunod ni Crispin ang alam niyang daan mula pagkabata. Habang bumibiyahe, nabanggit ni Lucinda na kailangan niyang kontakin si Atty. Rosales, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang problema, naka-off ang cellphone niya o baka nasira na noon siyang naaksidente. Kailangan nila ng ibang paraan para makausap ito. Nakaisip si Crispin na bumalik muna sa bayan para internet o landline. Subalit baka may mga espiya roon. Mahirap maging kampante. Sa pagdating nila sa maliit na kubo, nakita ni Lucinda na lubhang payak ang lugar. Malayo sa karangyaan na nakagisnan niya. Tahimik, walang kuryente, walang tubig na diretsong dumadaloy. Kinakailangan nilang gumamit ng poso at lampara. Gayunpaman, napangiti si Lucinda. Salamat Crispin, mas mabuti na to kaysa balikan ako ng mga masasamang loob. Naghanda naman si Crispin ng simpleng banig at unan. Kinuha niya ang mga lumang gamit ng tiyuhin niyang mga ngahoy. Bahagyang nahiya si Crispin. Pasensya ka na at magulo rito, hindi pa nalilinis. Umiling si Lucinda. Ayos lang. Wala akong karapatang magreklamo. Malaking tulong na ito sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, habang nananatili si Lucinda sa kubo, bumabalik naman si Crispin sa San Rafael upang asikasuhin si Nanay Felisa at pag-usapan ng paunti-unti ang problema kay Doña Soledad. Kailangan niyang magtrabaho para makaipon din panggasto sa pagkain at gamot, ngunit hindi siya makapokus dahil sa bigat ng kanyang kalooban at kaisipan. May isang pangyayaring tila lalo pang nagpalubha ng sitwasyon. Isang gabi, biglang dumating sa bahay nila si Atong, ang bagman ni Doña Soledad, dala ang paalala. Malapit na ang deadline mo. Nag-init ang ulo ni Crispin, pero nagpigil siya. Sa katapusan po, mababayaran ko na kayo. Kahit hindi niya alam kung paano, napangako siya. Kinabukasan, pumunta si Crispin sa kubo at ikinuwento kay Lucinda ang kanyang matinding suliranin. Sinabi niyang mangyayari ang kamatayan kung hindi siya makakabayad. Naalala ni Crispin ang bulto ng pera at ginto na pag-aari ni Lucinda, ngunit ayaw niyang maging mapagsamantala o magnakaw. Napatingin si Lucinda sa kanya, napagtantong desperado si Crispin. Crispin, wika ni Lucinda, kung kailangan mo ng pera, handa akong tulungan ka. Nakita mo naman, may dala akong malaki-laking halaga. Umiling si Crispin, pinipigil ang sariling tukso na tanggapin agad iyon. Hindi ko pwedeng kunin ang di sa akin. Hindi ako makakapaningil sa iyo ng ganun. Tumulo ang luha ni Crispin. Pero, delikado talaga ang lagay namin ni Nanay. Habang pinag-iisipan ni Lucinda ang lahat, nakita niya sa puso ni Crispin ang isang katangiang bibihira, katapatan. Bagamat nakalantad sa harap niya ang kayamanan, walang pagnanakaw na ginawa si Crispin. Lalo siyang naantig, naisip niya kung gaano kahalaga ang pera kay Crispin, ngunit hindi nito magawang mang-agaw o manlamang. Matapos ang ilang sandali, pinasya ni Lucinda. Crispin, hindi ito kawang gawa o limos. Ito ay utang na loob ko sa iyo at pangako ko na dadalhin ko ito sa tamang proseso kapag nalutas na ang kasong kinakaharap ko. Hahayaan kitang gumamit ng bahagi ng perang ito. Magbayad ka kay Doña Soledad at iligtas mo ang ina mo sa banta nila. Isipin mo na lang na yan ay advanced payment mula sa akin para sa lahat ng pagkalinga mo sa akin ngayon. Nanginig ang kamay ni Crispin. Nanlaban siya sa konsensya, pero alam niyang ito ang maaaring magligtas sa kanila ni Felisa. Sigurado ka ba? Baka kailanganin mo yan. Ngumiti si Lucinda. Napakalaki pa rin ang natitira. At isa pa, buhay kanyang iniligtas. Magagamit ko pa rin ang karamihan para i-finance ang kaso ko. Tulungan mo na rin akong lumapit sa abogado kapag handa na ako. At doon, tuluyang nabaklas ang alinlangan ni Crispin. Tinanggap niya ang alok ni Lucinda. Nagtungo silang dalawa sa bayan para magpalit ng ilang ginto sa pera. Maingat silang bumili ng pagkakataon, dumaan sa isang mapagkakatiwalaang pawn shop
at jewelry appraiser. Hindi malaki ang bigayan dahil hindi opisyal na sangla kundi patago lamang, subalit sapat na upang makalikom si Crispin ng pondo. Mula roon, bumalik siya sa San Rafael at diretsong pumunta sa bahay ni Doña Soledad. Bitbit ang malaking halagang pera, tinubos niya ang motor at ang natitirang pagkakautang. Namangha si Doña Soledad na nakapaglabas agad ng ganoon kalaking bayad si Crispin. Nagbuntong hininga ito. Mukhang may baker ka, Crispin. Ayos lang. At least nabayaran mo na ako. Pero tandaan mo, hindi ko gusto ang tumatawid sa landas ko. Huwag mo akong i-examinin, klaro ba? Tumango si Crispin. Kalmado pero kumukulo ang loob. Kung alam mo lang, maaari na kitang bayaran ng 3 beses pa. Pero hindi ako interesado sa laro mo. Akala ni Crispin ay magaan na ang lahat pagkalipas ng pagbabayad niya kay Doña Soledad. Ngunit hindi pa pala tapos ang kapalarang dala ni Lucinda. Habang palihim niyang pinatitira si Lucinda sa kubo, halos araw-araw ay may masusing usapan sila tungkol sa pagsampa ng kaso laban sa tiyuhing nadadawit sa malaking pandaraya sa kumpanya ng Monteverde. Nalaman ni Crispin na kailangan ni Lucinda ng ilang dokumento na nakaimbak sa mansyon ng mga Monteverde sa lungsod. Aniya, kailangan ko yung mga dokumentong iyon para maipakita sa abogado at mapatunayan kung sino ang totoong nagnakaw sa kumpanya. Pero wala akong paraan para makapasok doon. Nang magtanong si Crispin kung maaari bang kausapin na lang nila ang ama ni Lucinda, si Don Roberto, sumagot ang dalaga. Hindi ako sigurado kung kanino ako pwedeng magtiwala. Pwedeng kasama rin ni Papa ang mga taong gusto akong ipapatay. Baka hindi niya alam na pinapalitan na siya ng ilang kamag-anak namin. O baka alam niya pero pinapaubaya lang niya ito. Nangalay ang pakiramdam ni Crispin sa bigat ng sitwasyon. Napakasalimuot naman ng buhay ng mayayaman. Akala ko, kapag mayaman, wala nang problema. Hindi pala. Nagsimulang gumawa ng plano si Lucinda. Una, kailangang makipagkita siya kay Tony Rosales sa isang sikreto at tahimik na lugar. Ikalawa, kailangan niyang makuha ang dokumento sa mansyon. Mungkahi ni Crispin, baka pwedeng hingin niya ang tulong ni Marites para makipag-ugnayan sa abogado. Sumang-ayon si Lucinda, mas mabuti rin kung may isa pang pinagkakatiwalaan tayo para hindi ako nag-iisa. Kaya agad na nakipag-ugnayan si Crispin kay Marites at inilahad ang buong sitwasyon. Hindi makapaniwala si Marites nang malaman na may tinutulungan siyang anak ng isang malaking negosyante na muntik nang mapahamak. Delikado yan, Crispin. Sigurado ka bang gagawin mo to? Tanong ni Marites. Nakikita ang kabutihan ng puso ni Crispin na maaaring magdulot sa kanya ng malaking gulo. Oo, maikling sagot ni Crispin. Sa tingin ko, ito ang tamang gawin. Ilang araw, matapos mapag-usapan ng plano, nakipagkita si Lucinda kay Atty. Rosales sa isang private resort, kasama sina Crispin at Marites. Isang matikas na lalaki si Atty. Rosales, mga 30 anyos, ngunit mukhang veterano na sa mga mahihirap na kaso. Lucinda, bungad niya, hindi ko inakalang aabot sa ganito. Yumuko si Lucinda. Pasensya ka na, Kuya Rosales. Wala akong ibang malapitan. Tiningnan niya si Crispin at Marites. Kinausap ng diretsahan. Maaring malagay kayo sa panganib kung patuloy kayong sasangkot dito. Walang alinlangang sumagot si Crispin. Handa kaming tumulong. Ayaw naming iwan si Lucinda ng ganito lang. Bumuo sila ng estratehiya. Titiyakin muna nilang nasa ligtas na lugar si Lucinda, habang si Atty. Rosales ang maghahanda ng mga papeles para sa formal na reklamo laban sa tiyo ni Lucinda. Susubukan nilang humingi ng warrant upang makuha ang mga dokumento sa mansyon. Kung kakailanganin, maghahanap sila ng basbas mula sa korte. Ngunit may banta pa rin na baka may mabulok na politiko na kaalyado ng pamilya. Kailangan nila ng matibay na ebidensya. Habang mainit na tinalakay ito sa resort, hindi nila alam na may nakasunod na pala sa kanila. Isang tauhan ng mga kaaway ni Lucinda ang tumawag sa telepono. Boss,
Dito sila, si Lucinda, kasama ang isang abogado at 2 iba pa. Mukhang may binubuong plano. Agad namang inutusan ng kausap, huwag kayong gagalaw ng hindi ko sinasabi. Sundan nyo kung saan sila papunta. Tiyakin nyong walang makakadiskubre. Pauwi na sila Crispin sa kanyang motor. Si Lucinda ay nakangiti ng bahagya dahil sa pag-asang unti-unti nang maaayos ang gusot. Ngunit nabalot ang lahat ng pagtataka nang makaramdam si Crispin na tila may sumusunod sa kanila. May itim na sasakyang di man lang lumalampas at madalas sumasabay sa likod. Sinabihan niya si Lucinda, humawak ka ng mahigpit, parang sinusundan tayo. Kinabahan si Lucinda, humigpit ang kapit sa bewang ni Crispin. Nagdesisyon si Crispin na umiwas. Bigla siyang kumabig papasok sa isang eskinita, nagzigzag sa mga makikitid na daan. Kapos man sa karanasan sa lungsod, sanay naman siya sa mabilis na pagmaniobra. Nakuha niya sa pagpadyak noon. Sinubukan niyang iligaw ang sasakyan. Sa huli, nakapuslit sila. Nang makaabot sa kubo, kapwa hingal at nanlalamig sa nerbiyos. Delikado na to, ani Crispin. Mukhang alam na nila na buhay ka at sinusundan ka na nila. Kailangan nating lumipat ng lugar o kaya ay humingi na ng tulong sa pulis. Ngunit may malaking alinlangan si Lucinda. Paano kung nasa pulis din ang ibang kamag-anak ko? Baka meron silang koneksyon doon. Sumang-ayon si Crispin sapagkat alam niyang maging sa San Rafael, maraming nakaimpluwensya si Doña Soledad. Hindi lahat ng autoridad ay mapagkakatiwalaan. Lumipas pa ang ilang araw, tila nag-aalangan ang kaaway ni Lucinda na tuluyang lumusob sa kubo. Baka natatakot silang baka may kasama siyang maraming tao o baka hinihintay nila ang mas magandang tiyempo. Palaging alerto si Crispin, naglalagay ng harang sa paligid ng kubo, tinutulungan si Lucinda na maghanda sakaling kailangan nilang tumakas. Nagtataka na rin si Tonyo kung ano ang nangyayari sapagkat pansin niya na bihira na si Crispin sa San Rafael. Hindi lang maamin ni Crispin ang lahat dahil masyadong delikado. Dumaan si Crispin minsan sa bahay nila upang dalawin si Nanay Felisa. Tuwang-tuwa ang matanda na mas maayos na sila ngayon at wala ng banta ni Doña Soledad sa kanilang buhay. Anak, ingatan mo ang sarili mo. Nahihiwagan ako kung bakit bigla kang laging wala, pero alam kong marangal ang hangarin mo, sabi ni Felisa. Opo, Nay. Magtiwala po kayo, malapit nang gumaan ang lahat, sagot ni Crispin habang hinahaplos ang buhok ng ina. Samantalang si Lucinda ay naroon sa kubo, nalalapit na ang gabi at di pa bumabalik si Crispin. Sinipat niya ang bintana, nakikitang lumalalim na ang dilim. Nakaramdam siya ng takot at pag-iisa. Biglang may kumatok sa pinto, kabog ang dibdib niya. Sino yan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Inulit ang katok, mas malakas. Halos tumalon sa kaba si Lucinda. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa kusina. Sino ka? Matapang niyang sigaw. Doon sumagot ang boses. Lucinda, ako to, si Crispin. Bumuntong hininga siya ng malalim at agad binuksan ang pinto. Dumagsa ang tuwa at ginhawa nang makita si Crispin kasama si Marites. Salamat, akala ko kung sino na, Anya. Pumasok sila at inilahad ni Crispin at Marites ang balita. Nakakuha na si Atty. Rosales ng paunang dokumento mula sa korte para maprotektahan si Lucinda. At pwede na silang mag-request ng police escort kung kailangan. Tuwang-tuwa si Lucinda pero hindi pa rin siya siguradong hindi sasablay ang lahat. Kung makakakuha tayo ng mga dokumento sa mansyon, ani Lucinda, doon na ako lalakas ng loob na lumabas sa publiko at sabihin ang totoo. Sa puntong ito, nilapitan ni Crispin si Marites at mahina itong kinausap. Marites, salamat sa lahat ng tulong mo. Patawarin mo sana ako, nagiging komplikado ang buhay mo dahil sa akin. Nagulat si Marites. Huwag mo akong pasalamatan. Gusto kong tumulong sa abot ng makakaya. Nagkatinginan sila, parang may leksyon ang tadhana.
Minsan, pagsama-samahin ng mga taong mabubuti ang kalooban upang talunin ang kasamaan. Dumating ang araw ng paglusob. Si Lucinda, Crispin at Marites ay sumama kay Atty. Rosales at ilang pulis na mapagkakatiwalaan, kakilala ni Atty. Rosales. Sa bisa ng court order, pinayagan silang makapasok sa mansyon ng mga Monteverde upang kunin ang ilang dokumento mula sa opisina ng nasirang ina ni Lucinda na pinagkatiwalaan noon ng ilang mahahalagang papeles. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng ilang security personnel, nag-iisip kung papapasukin ba sila. Nang makita nilang may court order, napilitan silang tumawag sa manager ng lugar. Walang tao si Don Roberto. Nasa abroad daw. Dito pumasok ang tiyuhin ni Lucinda, si Ernesto Monteverde, na siyang tinuturo na sangkot sa pandaraya. "Anong ginagawa niyo rito?" Galit nitong tanong. "Wala kayong karapatan pumasok." Ngunit sumagot ang abogado, "May order kami mula sa korte. Sige, pigilan mo kung gusto mo." Sabay pakita ng dokumento. Walang nagawa si Ernesto kundi maggingit-ngit sa galit at ipaubaya na buksan ang ilang silid, habang isinasagawa ang paghahanap baka sa angkaba kay Ernesto. Sa loob ng opisina ng ina ni Lucinda, may isang lumang aparador na sinubukan nilang buksan. "Nakalak ito," sinabi ni Lucinda. "May double lock ito. Alam kong naroon ang ilan sa mga record na nais naming makuha." Nang hindi nila mabuksan, nagpasya ang pulis na i-break ang lock. Doon, tumambad ang maraming lumang folder, mga bank statements, at ilang kontrata. Halos nanlaki ang mata ni Lucinda nang makita ang isang folder na may nakasulat na joint venture, Fortune Gold Mining. Ito ang dokumentong nabanggit sa kanya ng dating kawani. Nang buksan nila, tumambad ang mga pirma at detalyeng nagpapatunay na si Ernesto ang pumirma ng transaksyon. Tinatago ang kita at inilalagay sa ilalim ng ibang pangalan. Ito ang ebidensya. Tuluyang nabunyag ang maitim na lihim, ang pagnanakaw ng milyon-milyong pondo mula sa kumpanya. Nagkatinginan si Lucinda at Crispin, habang si Ernesto naman ay namumutla. Tumataas ang boses, pinipilit sirain ang mga papel. Buti na lang naroon ang pulis, agad siyang pinigilan. Sinubukang tumawag ng iba pang mga taong konektado kay Ernesto, subalit huli na. Nakumpiska ng mga awtoridad ang mga dokumento. Inaresto si Ernesto at dinala sa presinto para sa formal na investigasyon. Niyakap ni Lucinda si Crispin, luha ng kagalakan ng pumapatak. "Salamat, Crispin. Hindi ko akalaing magagawa ko ito. Kung wala kayo ni Atty. Rosales, hindi ako makarating dito." Nang ilabas na ng pulis si Ernesto, nagsigawan ng ilang kasambahay, hindi makapaniwala na ang hinahangaan nilang sir ay sangkot sa ganitong krimen. May tumawag kay Don Roberto, na noon ay nasa ibang bansa. Nang marinig nito, agad siyang nagtungo pabalik. Hindi nagtagal. Lumabas sa balita na nahuli ang isang miyembro ng pamilyang Monteverde dahil sa malawakang pandaraya. Pumanig kay Lucinda ang maraming tao nang lumutang ang ebidensya. Sa wakas, napagtanto ni Don Roberto na walang kasalanan ng anak. Siya pala ang biktima ng paninira. Agad niyang ibinigay ang suporta kay Lucinda, humingi ng tawad dahil hindi siya nakialam ng mas maaga. Naging matagumpay ang pagsisiwalat ng katotohanan. Sa tulong ni Crispin at ng iba pang may malasakit, nalinis ang pangalan ni Lucinda at nabigyang hustisya ang pang-aabuso ni Ernesto. Sa kabila ng yaman at impluwensya ni Ernesto, hindi kinaya ng kanyang mga abogado na ipawalang sala siya dahil napakalinaw ng mga papeles at testimonya. Ngayon, nagsisimulang bumalik sa normal ang buhay ng dalaga. Tumigil na rin ang mga pagtatangka sa kanyang buhay, lalo na't nakadetay na ang gumalaw sa kanya noon. Si Lucinda ay nakabalik na sa lungsod, ngunit hindi nakalimot sa naging malaking tulong ni Crispin. Pinakilala niya ito sa at tinulungan si Crispin na magkaroon ng mas maayos at permanenteng trabaho sa isa sa kanilang kumpanya. Nang una, nag-alinlangan si Crispin.
Hindi ko naman kayang maging manager dyan. Ngunit ngumiti si Lucinda. Hindi ka naman magsisimula agad sa mataas na posisyon. Pwede kang magsimulang tauhan sa delivery o logistics department. Alam kong kayang-kaya mo, Crispin. Patunayan mo lang na masipag at tapat ka. Tiyak na aasenso ka roon. Natuwa si Crispin. Sa wakas, may oportunidad siyang kumita ng mas malaki at magbigay ng mas komportabling buhay kay Nanay Felisa. Lahat ng paghihirap niya mula pagkabata, ang pagpadyak, pag-atras abante sa problema kay Doña Soledad, paghahagilap ng pera para sa ina, unti-unting nabigyan ng gantimpala. Minsan, binanggit ni Crispin kay Lucinda, kung wala kang jacket na punong-puno ng ginto at pera, ewan ko kung paano ko malulutas ang problema naming mag-ina. Napangiti si Lucinda. Siguro nga, kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, baka wala rin makakatuklas sa totoo. Kaya salamat na rin sa aksidenteng iyon. Nagkatinginan sila, parehong humalakhak ng bahagya, bagamat alam nilang masakit na karanasan yun. Samantala, si Doña Soledad ay napilitan ng magkalas ng tangka kay Crispin dahil bayad na ito. Wala na siyang pagkukuha ng pambalat sa binata. Gumalaw din si Lucinda para tumulong sa pulisya na masugpo ang grupo nito sa tulong ng kanilang relasyon sa lokal na pamahalaan. Ilang tauhan ni Doña Soledad ang nasugatan sa isang entrapment operation, habang ang matandang babae ay nakatakas, subalit humupa na ang kanyang kapangyarihan. Di nagtagal, iniwan na nito ang bayan ng San Rafael, dahilan upang unti-unting maging payapa roon. Sa kabilang dako, muling tumibok ang puso ni Crispin para kay Marites, na mula pa noon ay nariyan na para suportahan siya. Ang pagsasama nila sa pagtulong kay Lucinda ay lalo pang nagpalapit ng kanilang loob. Naging malinaw kay Crispin na si Marites ang babaeng nais niyang makasama. Subalit lagi niyang iniisip kung handa ba itong tanggapin ang buhay niya, kahit pa gumiginhawa na ito. Isang hapon, sa lilim ng puno malapit sa kubo, buong tapang niyang inamin, "Marites, mahal kita." Noon pa man, sa barangay, humanga na ako sa iyo. Patawad kung ngayon ko lang nasabi. Nagulat ang dalaga, pero kapansin-pansing masaya. Crispin, matagal ko nang hinintay marinig yan sa iyo. Mahal din kita. Sa sandaling yon, parang lahat ng hirap at sakit ay nauwi sa isang napakagandang pagkakataon ng pag-ibig. Hindi madaling gawing payapa ang lahat, ngunit nagdaan ang mga taon at unti-unting lumago ang buhay ni Crispin. Nakasama niya si Marites at pagkaraan ng 2 taon, ikinasal sila sa simpleng seremonya. Tumira sila sa mas maayos na bahay na kaloob ng kumpanya ni Don Roberto, kung saan nagtatrabaho si Crispin bilang logistics supervisor. Patuloy na tumatanggap ng pensyon at alaga si Nanay Felisa. Masayang nakikita ang katuparan ng pangarap ng anak. Si Lucinda naman ay namayagpag sa paghawak ng negosyo, kasabay ng kanyang ama. Pinagbago ng karanasan niya sa kubo. Naging mas matulungin siya sa mahihirap at hindi na siya namumuhay sa puro luho lang. Nagtayo siya ng ilang foundation para sa edukasyon sa probinsya, kabilang ang bayan ng San Rafael, para matulungan ang mga kabataan na makapagtapos. Hindi na rin siya takot sa mga maitim na kamag-anak dahil nabuwag na ang manipis na harang ng kasinungalingan. Bawat taon, bumibisita si Lucinda sa San Rafael, tumutulong na magtayo ng health center o iba pang programa. Dito niya muling nakikita si Crispin at Marites. Nagpapalitan sila ng mga ngiti. Alaala ng mga panahon kung kailan sila'y nagkakilala sa ilalim ng mahirap at komplikadong sitwasyon. Hindi sila naging magkasintahan, ngunit naitatag nila ang matibay na pagkakaibigan na humubog sa kanilang buhay. Para kay Crispin, isa si Lucinda sa mga anghel na nagbigay ng liwanag sa pinakamadilim na yugto. Para kay Lucinda naman, si Crispin ang ordinaryong bayani na handang tumulong kahit nakataya ang sariling buhay. Naalala pa ni Crispin noon, bawat padyak niya, pinagpapawisan siya ng husto para lang may kitain at may maipakain kay Nanay Felisa.
Ngayon, may sapat na siyang kinikita para ipagamot ang ina at may extra pang naiipon. Nakabili na rin siya ng sarili niyang maliit na sasakyan, bagay na di niya inakalang posible. Hindi na rin niya kailangang umaasa sa loan shark. Hawak na niya ang manibela ng buhay niya at ng pamilya. Minsan, habang nakaupo siya sa beranda ng kanilang munting bahay, inaalaala niya ang lahat ng nangyari. Mula sa pagkabata, sa paghihirap, hanggang sa aksidenteng natagpuan niya ang babaeng duguan at walang malay na may dalang ginto at pera sa jacket. Kakaiba talaga ang kapalaran. Makikita ngayon si Crispin, masiglang bumabangon tuwing umaga para ihatid sa eskwelahan ang anak nila ni Marites, si Mayta, 7 taong gulang. Nakakotse man, minsan ay dinadala niya si Mayta sa isang lumang padyak na tinabi niya bilang alaala. Tuwing linggo, binabagtas nila ang paligid ng baryo. Pinapakita sa anak kung saan nagsimula ang kanyang ama. Natutuwa si Marites sa tuwing nakikita ang mag-ama at lalong humihigpit ang kapit nila sa isa't isa. Nabigyan ng mas malinaw na kinabukasan si Mayta. Ine-enroll nila ito sa isang maayos na paaralan. At tuwing bakasyon, dinadala nila siya sa iba't ibang lugar sa probinsya upang mas ma-appreciate ang kagandahan ng bansa. Ngayong nabawasan na ang krimen at ilegal na gawain sa San Rafael, unti-unti nang nakikilala ang lugar bilang payapa at umuunlad. Hindi na rin takot ang mga tao na gumamit ng padyak, jeep o maglakad-lakad sa gabi. Sa kabilang banda, naroon pa rin ang pagtanaw ni Crispin ng utang na loob kay Lucinda. Katuwang siya sa mga proyekto nito para sa barangay, lalo na't nais ni Lucinda na magkaroon ng programang nagpapalakas sa mga maliliit na negosyante. Lahat ng ito ay sumisimbolo na ang kaningningan ng buhay ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Kahit ang dating padyak driver ay maaaring makakuha ng magandang kapalaran kung siya ay magsisikap at mananatiling tapat. Isang gabi, habang naghahapunan, dumating ang balita. Pumanaw na si Ernesto Monteverde sa loob ng piitan dahil sa sakit sa puso. Nang marinig ni Lucinda, may halo siyang lungkot at habag. Hindi siya masaya na mamatay ang tiyuhin kahit pa ito ay gumawa ng masama. Sinamahan niya ang ilang kasambahay na mabigyan ito ng disenteng libing. Hindi ko gugustuhing makitang nagdusa siya, ngunit sana ay natutunan niya ang leksyon bago pumanaw. Bulong ni Lucinda. Samantalang si Don Roberto ay ginugol ang natitira niyang lakas para makabawi sa anak. Nang hikayat siya ng mas maraming proyekto sa probinsya at inaalala niya ring suportahan si Crispin, na itinuring na rin niyang bahagi ng pamilya. Minsan, naimbitahan si Crispin sa isang malaking pagtitipon sa Maynila kung saan kinilala siya at ilan pang mga ordinaryong mamamayan na may mahalagang kontribusyon sa pagkamit ng hustisya. Naroon si Lucinda, nakagawn, pinakilala si Crispin bilang isang bayani ng modernong panahon. Isang padyak driver na umangat sa pamamagitan ng katapatan at malasakit sa kapwa. Hindi alam ni Crispin kung matatawa o maiiyak. Hindi ko naman inasam na maging bayani. Gusto ko lang tumulong, wika niya. Ngunit lahat ng dumalo ay pumalakpak, dama ang tapang at kabutihan ng puso ni Crispin. Nagkibit balikat si Crispin at sa isip niya, kung nandito lang si tatay, tiyak na matutuwa siya. Marahil sasabihin niyang, marangal na trabaho, gaano man kaliit, hindi dapat ikahiya. Kapag mabuti ang puso mo, ibabalik iyon sa iyo ng tadhana. Siya man ay hindi makapaniwala na ang simpleng pagbubukas ng jacket ng isang dalaga na puno ng ginto at pera ang magiging daan sa lahat ng nangyari. Totoong malayo na ang narating niya. Madalas na tanungin si Crispin kung hindi ba siya nang hinayang na hindi niya agad hinawakan o inangkin man lang ang ginto at pera na nadiskubre sa jacket ni Lucinda. Ngingiti lang si Crispin at sasabihin, ano ang silbi ng pera kung magiging marumi naman ang konsensya ko? Tsaka, hindi ko naman yun pinaghirapan. Sa bandang huli, mas malaking gantimpala pa ang dumating sa akin kaysa kung ninakaw ko yun. Laging napapailing at humahanga ang mga nakakakilala sa kanya.
Para sa kanila, isa siyang ehemplo ng katalinuhan at kabutihan. Lumipas ang ilang taon pa at naayos na ang kaso laban kay Ernesto. Nabigyang hustisya rin ang ilang manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa mga anomalya. Nagparami ng pagawaan si Don Roberto na naging daan upang dumami ang oportunidad sa bayan. Hindi nalimutan ni Lucinda na ibuhos ang tulong sa mga nasalanta ng bagyo noon, kung saan unang nakilala ni Crispin si Marites. Mas malawak na rin ang probinsya at naging aktibo si Marites bilang senior nurse at consultant sa mga rural areas. Sa San Rafael, makikita mo pa rin ang maraming padjak drivers, ngunit mas ligtas na ngayon dahil may tulong na galing sa lokal na pamahalaan, mga voucher, libreng paggawaan ng siklo, at iba pa. Paminsan-minsan, nakikita si Crispin na sumasakay sa padjak nila Tonyo, hindi bilang driver kundi pasahero na lang, at kapwa sila nagtatawanan, reminiscing kung paano nagsimula si Crispin sa pedalan. Naging inspirasyon siya ng ibang kabataan na pwede palang maging matagumpay kahit nagsimula sa pinakamaliit na hanap buhay. At dito, natatapos ang mahabang kabanata ng kwento ni Crispin Salazar, ang padjak driver na minsan ay may natagpuang dalagang sugatan at walang malay sa kalsada, na ang jacket ay punong-puno ng ginto at pera. Ang karanasang iyon ang nagbukas ng pinto para sa kakaibang pakikipagsapalaran. Pagkilala sa sindikatong nais umabuso sa kanya, pagtakas sa mas malawak pang kriminal na organisasyon, pagliligtas sa ina niyang nabihag, pagsuong sa kaso ng pamilya Monteverde, at sa huli, pagtuklas ng pag-ibig at katuparan ng mga pangarap. Sa huling sulyap, makikita natin si Crispin at Marites, magkahawak kamay habang nililibot ang bagong gawang park sa San Rafael. Kasama nila si Mayta, masayang tumatakbo sa malawak na damuhan. Inaabutan si Tonyo at ang mga anak nito. Nilapitan sila ni Lucinda, fresh from Manila, dala ang ilang mga laruan at pasalubong para kay Mayta. "Uy, Tita Lucinda," masiglang bati ng bata. Napangiti si Lucinda. Inabot ang regalo at kinarga si Mayta. Nagpalitan ng ngiti sina Crispin, Marites, at Lucinda. Sariwa pa sa isip nila ang hirap na dinaanan, pero ngayon ay tahimik na ang paligid at punong-puno ng pag-asa. "Alam mo, Crispin," wika ni Lucinda, "lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi ka tumigil para tulungan ako noong gabing iyon." "Salamat," sumagot si Crispin. "Hindi rin siguro ako aabot sa ganito kung hindi mo ako tinulungan noon, kaya salamat din." At tumawa sila. Napadungaw si Crispin sa kalangitan. Sa papalubog na araw, namumula ang ulap at pumapawi ang liwanag. Nasabi niya sa sarili, "Tay, maraming salamat. Nay, salamat. At nalagpasan natin ang lahat. Marangal tayong namuhay. Ito ang bunga." At naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan sa puso. Ang dating pagod ng pamimisada, ang dating pagtitiis sa kahirapan, ang dating takot at pangamba. Lahat ay napalitan ng ligaya at pag-asa.